Hello everyone! Ayan, kasama na natin si Nana, ang ating makeup Hello artist. po. Parang lahat panalo. Kaya nga naging famous ako kasi tinatatakutan ako minsan sa mga school. Ay, sinanong mahawak din. Ay, Diyos ko, wala, natalo na tayo. Hindi ko na sinasagot. Doon ko na lang sila sinasampal sa result. Siguro yung mga naging assistant ko dati, parang inabuso na. Kasi that time kahit nananakawan na ako, sa mga basher dyan, Diyos ko, mainggit na lang kayo. Paano nagsimula ang iyong pagiging makeup artist? Yung nangyari kasi noon, makeup artist kasi yung kaibigan ko, tapos naging assistant naman niya ako. Tapos naman parang yung kaibigan, pag nagra-racket-racket kami that time, parang hati kami. For example, makapag-racket kami ng kasal, 5,000, 2,500 sa kanya, 2,500 sa akin, which is parang mali kasi lahat ng makeup, siya yung bumibili galing sa kanya. That time, parang nasabi niya na parang Nalulugi. nalulugi, oo, nalulugi siya. Nag-quit siya, parang kaunti lang kasi yung kita ng makeup artist kasi yung kanyang pananaw kasi naghahati kami, dalawa. So, nag-try siya ng another business, naging siya, creative events, yung nagdi-decorate ng mga kasal-kasal, birthday, mga backdrop, yun. So, nag-focus siya doon. Yung nangyari naman, yung mga makeup niya, ibinigay niya na sa akin. Wow, Oo, ibinigay niya na sa akin kasi ayun na yung maging makeup artist. That time na, marami siyang customer sa mga ganyan, pag-decorate, katulad ng kasal. Nangyayari naman, yung mga customer naman niya sa nire-recommend niya naman ako ng mga bride, katulad mga bride, makeup. So, ako naman nagme-makeup, Yan, diyan ako nagsimula, wala akong pera. Kasi, dati, mahilig ako mag-inom-inom, barkada. Yun nga ang gusto ko itanong sa'yo, Oo. paano yung pag-aaral? Fourth year college na ako ngayon. Anong kurso mo? Bakit hindi HM. natuloy? The reason why na hindi yun natuloy kasi, parang araw-araw na may racket. Oo. Parang kinarir mo na talaga Kinarinig ko na yung pag-racket. Kasi, pag hindi ako mag-racket, kawawa ako. Kasi, una, sa pamilya namin, tinitrain na ako ng mama ko maging independent. Kaya lahat ng panggasto ko sa sarili ko, mga wants ko, syempre bakla ako, marami akong mga wants, like mga pampabeauty, pills, hindi ko na hinihingi sa mga magulang ko. Mismo akong kumakain, kaya rumaraket, ganun. Tapos, minsan pagkain sa bahay, kami-kami na lang nag-aano. Tapos, rin po, may binabayaran ako monthly motor. Oo. Pero sa inyo yun? Sarili nyo yun yung motor? Oo, sa akin na yun. Ako yung nagbabayad monthly. Pag nag-focus ako sa pag-aaral, wala kita. yun. Oo, wala yung kita. Breadwinner ka. Actually, hindi ko pa nasasabi na breadwinner ako. Kasi yung nangyayari po sa amin, yung strategy po kasi ng magulang ko ay, lahat kaming magkakapatid ay parang nag-aano na siya na maging independent kami. Kaya namin Stand by buhayin your own. yung sarili namin na hindi umaasa sa mga magulang. Kasi, hindi naman palagi nandyan sila. Pero hindi naman kayo hika-house din. Yung mga magulang ko, guro naman, yung papa ko, may trabaho naman sa munisipyo namin. Ganyan. Pero syempre yung pagra-racket-racket ko, pag makeup artist, hindi naman masyadong, for example, this month, malakas. Sa susunod, hindi naman. Minsan, pag wala na talagang pera,
lumalapit na ako sa magulang ko. Like, mother, pautangin mo ko. Pero hindi ba parang naging ano din sa kanila yun? Like sinasabihan ka na baka time na para mag-aral ka kasi may mga times na yung racket hindi ganun kalakasan. One time, na-topic namin yan ng magulang ko. Kasi sabi ng magulang ko, sa lahat ng mga mapapamana ko sa'yo, ay yung pag-aaral mo lang. Kasi, magiging maganda yung buhay mo pag matapos ka. Ako naman, syempre, siguro sa hindi pa ako nag-ano ako sa mother ko, ma, tignan mo ha, pag nag-aral ako, yung motor ko may embargo, hindi ako makakabili ng iPhone, wala akong kakainin, wala akong pang-pills, wala akong ganyan. Kasi sabi naman ng mga gulang ko, bahala ka na dyan, basta Pero ganyan. support lang naman nila Oo, kung ano support yung naman. gusto mo. Proud naman sila, gano'n. Pagdating naman sa love life, kasi may mga nababasa ako, latest post mo. Paano ba ang isang nana magmahal? Grabe. Nakailang boyfriend ka na ba? 32. Charot. So, Charot. nakailang heartbreaks na ba si nana? Nasa 6 na. Ay talaga, binibilang mo yun. Oo, pero meron naman yung mga hindi serious, yung mga eme-eme lang. Yes, merong pag 1 week lang, ganun. Mga Pero yung trip-trip 1 lang. year, ano yung naging setup ng relationship niyo? Kasi malayo kung may dulong sa Oo nga. Salcedo. Social media, chat-chat kami, update kung anong nangyayari, ganon. One time, pumupunta ako sa kanila, minsan siya yung pumupunta sa amin, ganon. Yung nangyari naman nun kasi nalaman ko na may babae pala siya kasi yung mga barkada niya, yung mga barkada mismo yung nagsusumbong sa akin. Pero, nung unang sumbong, hindi muna ako naniwala kasi mas buo yung Yes. tiwala sa jowa kasi syempre jowa ko Pero, nung nakita ko na mayroong mga pictures na sinesend sa akin, yan, minsan nakayakap, nag-holding hands, ganon, okay, totoo pala, ganon. Pero, yun, nung nag-break up kami noon, nag-try pa rin ako kasi syempre, tao, iba-iba, hindi para parehas. Umibig na naman ako that time. Yung problema naman namin kasi nag-aral kasi ako dito sa Tacloban. Aral ako dito tapos yung jowa ko taga Lorente po. Yon. Yung problema naman namin doon kasi yung jowa ko gusto niya pag magkikita kami inom. Wala yung kaming dalawa lang, kaming lalakad, yung mga jowa ba ka pag magkikita kami inom kasama yung mga barkada. Oo. Kaya that time nung di ba, assistant pa lang ako bilang isang makeup artist. Pag pagra-racket kami, agad ubos yung pera ko kasi lahat punta sa lalaki. Inom. Sa lahat naman nakarelasyon mo, ano yung natutunan mo doon? When it comes to love. Ako parang parang ayoko nang maniwala sa mga ganun, yung parang love, kasi yung babae nga niloloko bakla pa kaya. Pero naniniwala ka nga na pagdating ng panahon na makakahanap ka, In you my still believe on that kind of love? For me, in my age, mas focus ako sa pagpapaganda, pagpapaano. Yung self-love muna, Yung love yourself. Insecurities, ganon. Kasi, pag maganda ka naman parang marami talagang Sila na ma-attract. mismo yung lumalapit. So meaning malaking bagay sa'yo pag sa usapin na ganyan, lalo na sa community nyo, malaking bagay yung looks, yung Yung looks. Kasi, for example, kami mga bakla, mag-iinuman kami. Yung naman, for example, mag-iinuman kami. Siyempre, pag mag-inuman kami, mas maganda pag may kasamang mga lalaki, gano'n. So, mga ganon, diyan pa lang, kompetensya na kung sino yung magugustuhan, mga It's important that you have a good looks. Sarili. pero hindi mo pa naman sinasara yung puso mo. Hindi pa May naman. boyfriend ba ngayon si Nana? Meron, pero hindi pa ako nasa yung katulad ba nung first love ko na full na yung ko, parang
Yung parang enjoy lang ngayon. Oo, parang yung, ganun oo, ba? kung iwan niya ako, okay lang, gano'n. Yung, kasi nung una, Diyos ko, iyak ako, Diyos Pero ko. siguro ano yun, it's just part of our age na din. Ano? Oo Pag nga, kasi nandun na tayo mas sa priority ko kasi ngayon yung bilang isang makeup artist kasi diyan ako kumikita. Kasi bilang sa edad ko, marami na akong responsibilidad sa buhay. Kasi ako may pinag-aaral ako, isa, high school, yung mismo assistant ko, nagpapakain, minsan pag manghihimig ng baon, ganon. lately may nabasa din ako. Gaanon ka ka-affected doon sa isang issue na parang friend mo. Opo. Paano nangyari yung ganong setup? Tapos may nababasa din akong comment kasi parang all out ka din magbigay ng love sa friend. Oo, ganyan kasi ako pagkaibigan. Kasi pag ako talaga, maluho kasi ako eh. Pag boring ako sa bahay, katulad ng mga assistant ko, tara, kain tayo sa labas, gano'n, punta tayo sa bili tayo, gano'n. Tapos yan, siguro yung mga naging assistant ko dati, parang naging sa kabaitan ko, parang Naabuso. inabuso na gano'n. Kasi that time kahit nananakawan na ako, okay lang. Kahit alam ko na siya, napapatawad ko pa rin. Oo, parang yun nga yung issue na yun. Oo. Parang sa'yo na din yung problema kasi kahit pinagsasabihan ka na. Paano mo hinahandle yung ganong klase? Nag-undergo ka ba ng depression or anxiety sa friend? Actually, sa friend, marami kasi ako circle of friends. Hindi ako para sa akin, mawalan man ako ng kaibigan, hindi malaking problema sa akin. Kasi marami pa akong mga kaibigan na pwede kong mapuntahan. So, nung pumutok yung ganong klase ng issue, kamusta kayo ngayon? Yung relasyon? Actually, wala kami ngayong communication because blinak ko na po siya. Tapos ayoko na rin kasi binigyan ko na siya ng one chance kasi that time kasi ninakawan ako, nagka-diferensya kami, pero nung nagka-diferensya kami kasi nakakaawa rin naman kasi yung kaibigan ko kasi siya parang hindi rin niya iniintindi ng mga magulang, palaboy-laboy lang, paano syempre ako bakla, kikita ko sarili kong bakla, ganon, or ako, kaya napapatawad ko, kinukup-kup ko. Minsan pinagsasabihan ko, magbago ka na kasi mabait ka naman. Yung problema lang sa'yo kasi ganun, yung kamay mo, yan lang kasi problema, pero mabait siya. Literally, yung mga assistant mo is mga kaibigan mo din. Tapos mga estudyante rin, mga bata. Hindi mo ba natatanong bakit mga bata yung kaibigan ko? Yun nga yung gusto kong itanong sa iyo. Parang kasi may mga familiar na mga faces. Kung bakit hindi ka ba, or parang sabihin na natin, sabi ka sa kapatid na bata? Ano yung story behind that? Para po sa akin naman po kasi mas maganda ko kasi yung bata na kaibigan. Parang stress reliever ko na rin sila kasi ako mapag-trip rin ako. Sila, Iba yung hype nila. Yes. Tama. Hindi katulad ng ko lang, ka-age ko lang, pagtripan mo, parang Tsaka lalo na pag ganitong edad, parang iba na yung yes. natin. Pag sampalin mo lang, parang iba na yung nila, baka mas Tsaka yung ako. galang, yung respect, nandoon talaga sa kanila na nakikita nila na ate ko to, kuya ko to, parang tapos gano'n. mas maganda kasi yung mga bata pa kasi hindi pa sila toxic. Kasi yung mga may edad-edad na mga kaibigan, toxic di mo alam kung backstabber or yung ang bait-bait pag yung ang bait-bait ng kahalubilo, pero pag wala ka na dyan, Diyos ko, tad-tad Yun pa ka. naman ang pinakamahirap na betrayal. Yes, tad-tad ka. Balik tayo doon sa pagiging makeup artist mo. Hindi ganun siya kalakihan. Tsaka na-mention na din natin kanina, seasonal ito. Paano mo ina-adjust doon sa mga sitwasyon, panahon na medyo kunti yung kita? Paano natin hinahandle yung ganun situation? Seasonal kasi yung pagiging makeup artist. One time this month malakas ka, sa next month hindi ka malakas, minsan wala, ganun. Yung ginagawa ko po is nag-iipon ako. Iniipon ko po yung pera ko. Tapos, syempre ako bakla, hindi naman nawawala sa akin yung gumala, mag-inom, ganon. Yung ginagawa ko po, lahat ng gala ko, lahat ng inom ko,
may budget lang. Like for example, gumala man ako, 1,000 lang budget ko dyan. Kahit anong mangyari, hindi na ako lalabas. Mag-inuman ako, 1,000 yung budget ko. Kahit Yun na yun. mabitin sila mag-inom, hindi na ako lalabas. Yan yung ginagawa ko. May budget lang ako sa mga inom or gala or ganyan. Tapos yung the rest, iniipon ko. Sa bahay niyo naman, paano yung setup? Kasi parang napaka-independent ko. Siyempre, sa kanila ka pa rin umuwi. Oo. Sa bahay namin, nandun yung ate ko, which is may asawa rin siya, may 2 anak. Tapos sila mama, sila papa, ako. Yung setup naman namin doon is sari-sarili kaming pagkain. Oo. Talaga? Sa pagkain ng ate ko, kasi may pamilya siya, sa asawa, tapos sa 2 anak, sila Sa bumibili kanya. sa kanila. Sa mama ko, si mama ko kasi pag hindi siya kumakain ng umaga eh. Kasi 7:30 pasok Oo, niya, oo. alis na siya. Hindi naman siya umuwi ng lunch. Doon na siya kumakain sa school. Tapos gabi, umuwi, minsan hindi na siya kumakain, ganon. Yung papa ko, bumibili lang siya ng ng pagkain niya. Ay, ang Oo. galing. Ganun nag-set Oo, up. ako, tapos yung pinag-aaral ko, ako ang bumibili. Kaya nga sabi ko sa'yo kung mag-aaral ako, hindi ako mabubuhay. Oo. Kasi train ako ng mga magulang ko na maging independent, na makaya namin yung buhay. Pero hindi naman sa'yo parang ano yun. Kasi parang napaka-modern ng klaseng family attitude yung ganun. Mm. Bilang anak, hindi ka ba minsan na nangungulila na parang hindi kami nagsasabi-sabay kumain? Ay, hindi. May mga Minsan thought ka bang ganon? Minsan po minsan sabay-sabay kami, lalo na pag weekends, ganun sabay-sabay kami minsan kasi hindi naman kinabisihan. Tapos yung nagagawa naman, yung nangyayari naman dyan ay ambagan. Oo. Ay, ang galing. Like, kasi yung bahay namin, kung makakapasok ka sa bahay namin, wala kaming stock. Yung mga dilata, yung mga Walang groceries. walang ganon. groceries, walang Kanya-kanyang bigas bili. lang. Oo, Hala, ang galing. bigas lang. Kasi one time, pag may mga stock kami, sabi ng ate ko, ay, si Nana na naman yung makakaubos. Oo, ay, si Mama na naman makakaubos. Kasi open, gano'n, pag nagugutom, open. Kaya kami, bili na lang. Pag Sabado naman at saka Linggo, ang nangyayari dyan, ambagang kami. Like, for example, sa umaga, akong gagasto. Sa hapon, si ate. Sa gabi, si Mama. Wala bata sa hanggang ulam. ngayon. Ganun ang Ay, hindi style po. nyo. Hindi. Ngayon lang yan yung nangyayari Medyo kumikita Oo. na. Ganyan yung nangyari. Nung bata pa kami, sabay-sabay kami kumain. Minsan dyan kami nag-uusap-usap. Lalo na pag may mga kasalanan kami. Diyos ko, nung bata ako, ayoko na lang kumain. Kasi alam Kasi ko, pag-uusapan. dal-dal na naman ang papa ko. Diyos ko, yan. Yung namin. Speaking of doon sa investment, since nag-start ka na parang walang-wala ka talaga, ngayon na siguro kumikita na rin kahit papaano, may mga sitwasyon din hindi maiwasan na nagkakaroon ng discrimination. Kasi lalo na ngayon, may na-handle kang isang beauty queen. Paano mo hinahandle yung discrimination na sa inyo mismo, dyan sa circle ninyo, mga makeup artist? May mga certain, Oo, yung binabash situation ka. na gano'n? Okay. Sa mga ganun, wala, meron naman mga ganyan, kasi hindi ko naman hawak yung mga utak nila, yung mga isip nila. Alam ko, marami sa kanila masasabi na, ay, ang pangit naman ng pinasuot, ang pangit naman ng turo ng rampa, ang pangit Pero sa akin, because sa sarili ko, optimistic kasi ako eh. Yung optimistic parang, I've always positive thoughts. Hindi ako hindi ako sa mga negativity na mga, like for example, makita ko lang yung bakla kong makeup artist, ay, feel ko binabash ako, feel ko inaan ako, pero hindi ako ganun. Parang stay positive lang ako sa ganun. Kaya smile na lang ako, ganun. Neglect na lang sa mga ganun. Pero na-experience mo yung gano'n, na parang Oo. pinash ka talaga. Pero nangyayari? Napapahiya rin sila kasi minsan mapanalo yung mga manok ko. Hindi mo yung lang mga- sinasagot. Hindi ko na lang sinasagot. Doon ko na lang sila sinasampal sa resulta. So, yung mga na-experience mo through all this year, ano pa yung gusto mong ipakita as a makeup artist ng Eastern Summer? Ano pa yung pinaka-main goal natin? Aside lang doon sa gusto mong mag-business pero may gusto mo na akong patunayan as a makeup artist.
kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Sa mga basher dyan, Diyos ko, hindi ko kayo papansinin. Mainggit na lang kayo, ganyan. Ano yung Oo. pinapipray mo ngayon? Pinag-prepare ko is, kasi last year yung nangyari sa akin, parang yung lahat ng mga, Prayers na tupad. oo, tapos yung parang, kasi may mga anak-anakan ako, parang lahat panalo. Kaya nga naging famous ako kasi kinatatakutan ako minsan sa mga school, ay, sinanong mahawak din, ay, Diyos ko, wala, natalo na tayo. Ganon. Pagdating naman sa pag-ibig, Yes. Sa pag-ibig ko ngayon, sabi ko nga kanina, hindi pa ako sa mga seryoso. Pero may love life ako ngayon, pero hindi pa ako yung parang siniseryoso ko baka pa. nanonood siya, mamaya sabihin, hindi pa ako mahal nito. Bayaan mo lang. Maglipat ka ng channel. Hindi pa ako nasa na seryoso pa, gano'n. Kasi marami na rin akong experience na mga gano'n. Kasi sabi ko nga kanina, babae nga, niloloko. Ako pa kaya na bakla, hindi loko. Pero ngayon kasi hindi pa kami matagal eh. Hindi pa 2 weeks pa lang kami. Gano'n, parang hindi pa yung Parang ko sa getting to kanya. know each other Oo, pa lang. kaya kung iiwan niya ako, okay Go ahead. lang. Leslie, Oo. ano yung gusto mong sabihin sa parents mo? Sa mga magulang ko, salamat sa lahat-lahat. Tapos yung alam ko kasi yung magulang ko kasi matalino, alam ko kasi yung ginagawa niya sa akin is para rin sa akin ginagawa niya akong independent person. Kahit piso, kahit basta pa ng pagkain, hindi niya ako binibigay kasi alam talaga niya na may pera ako, gano'n. Tinutulungan talaga niya ako maging independent kasi balang araw wala sila dyan. Kaya kong maging mabuhay ko yung sarili ko. Maraming salamat sa lahat. Sa pagpapaaral na hindi natapos. Salamat sa pag-intindi. Kasi minsan attitude mga gano'n. Sa pag-aalaga na rin. Sa mga alaga mo ngayon, ano gusto mong sabihin sa kanila? Sa mga alaga ko ngayon, maging mabait lang kayo. Ayan, marami pa yung blessing na mabibigay si Nana sa inyo para sa magandang buhay. Thank you so much, Dora. Nana. Sana magtagumpay ka sa lahat ng Yes. mga prayers mo in life. I wish you good luck and God bless. Go lang. Tak patutunayan, please. Nga babae ako. Itniti, di ba natumba kasi titigdong? Tagalog. Hindi ko musik kita tidak diyan. Well,